Hi guys! This time, gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng one week review sa episode ng ating Lolong Pinoy. Para maalala ninyo, dahil mayroon akong magandang balita para sa inyo. So, let's come and watch the highlights ng ating Lolong Pinoy sa loob ng isang linggo. Ayan na si Papa, ayan na. Dikit-dikit kayo kasi hindi kita. Ang kukulit. Hey, dalawang kamay. Bring, dalawang kamay. Lumalaban siya rin. Oh, siyempre. Tontuwa nga yan. Pinorward namin yung video mo sa kanya eh. Hirap na dito sa katawan niya. Talo ko pa yata sa mga to eh. Ano ba yan? Matatalo pa yata tayo ni Papa Lolo, oh, guys! May dancer na. Naaliw ako. Mami! Mami! Ayan ang dancer. Ayan na, minubuksan ni Ate Tommy. Ayun na yung TikTok. Ate Tommy, why did you... Si Nico. San? Eh, si Nico. Please do it me, I am Mandy. Ano yun? I am idol ko. Shadows in my room. I just hear shadows in my room. Yeah, wag. I'm glorious. Nahanap ko. Ulit-ulit yan. Gawa ka ng TikTok mo rin, dali. Ganun kami sa cellphone namin. Oo nga naman, Tita Leng. Gagamit mo nga naman yung cellphone niya eh. Alright, nakita po ninyo yung ating review for the past 1 week. Nakita natin yung mga episode na ating naipalabas sa loob ng nakaraang linggo. Ngayon, sabi ko kanina, magbabalita ako sa inyo ng isang magandang balita. Kasi napakaganda nung naging result. Nais kong ipakita sa inyo at bago ko ihatid,
nais ko munang pasalamatan ang lahat ng subscriber na sumuporta sa akin. Maraming salamat po. At hindi ko po inaasahan na maraming nagtiwala. Salamat doon sa mga tumulong at lalong-lalo na doon sa mga grupo na nakakita na may potential yung ating Lolong Pinoy channel. So, para ho dito, nais kong ipakita yung naging resulta nito for the past 1 week analytic. Hey, that's pretty good. Nais ko po muling ulitin ang aking labis-labis na pagpapasalamat sa inyong suporta at tulong sa ating Lolong Pinoy channel. Kaya makakaasa po kayo na sa mga susunod nating episode, gagandahan pa natin para ma-enjoy din nun kayo lalo. So ito na po yung ating susunod na episode para sa araw na ito, ang episode number 4. Hi guys, friends, dabarkads, at mga kabarangay. Welcome po sa ating Lolong Pinoy 4th edition. Kaya gusto kong maisama kayo, maglalakad kami. Sasamahan ko si Tommy kasi kukuha daw siya ng mailing doon sa box. Kaya guys, para hindi tayo masita, susuot muna tayo ng mask, okay? Alam nyo naman, laganap din yung COVID dito. Yan. Ngayon, para hindi tayo masilaw sa araw, magsusuot na rin tayo ito. Kaya, okay guys, just have fun. Samahan nyo ako sa aking paglalakad at maitur kayo dito sa aming lugar. Okay? Gandang araw ngayon, oh, mainit. Oh, pero kahit mainit siya, makikita nyo, puno pa rin ng snow yung kalye. Ngayon lalabas kami para kunin yung mail. Pupunta kami sa mailbox location, doon sa may kanto. Dahan-dahan, madulas yung tinatapakan namin. Ito na yung nilinis namin. Pinamaan ng araw, kaya ito. Okay, let's go! Kukunin namin yung aming mail. Pasensya na, yumayanig yung daan. Kasi lalakad lang ako eh. Wala akong hawak na stabilizer. Low budget tayo eh. Malapit lang naman yun. Dito sa may, pagdating doon sa may kanto, nandoon na yung mailbox. Pinakita ko lang para makita ninyo na hindi nila dinadala sa bahay yung mga mailing. Yung mailing address nandun sa mailbox. Merong parang depositor doon. Makikita ninyo, ipakikita ko. Kaya si Tommy yan eh. Sa likod ni Tommy. Siya na, madulas. Tutuloy yung mga yelo sa daan. Yan, ganyan kalayo. Yung Sobe naman, yung binibila namin supermarket, doon sa kabilang side na yun, doon sa may dulo. Sa dulo na may pataas na hagdanan, papunta sa Sobe. Ito na yung mailbox. Diyan kinukuha yung mga dumarating na sulat o mailing.
Ayan. Yung susian dyan eh. Nakalak. Ha? Sige, basta kunin mo na lahat kung ano nandyan. Okay, it's done. Okay, pauwi na kami. Alright guys, since umuwi na si Tommy, itutuloy ko na yung aking paglalakad para maitur ko kayo dito sa aming lugar. Para na rin kayong nakarating dito para at least yan, dito sa tapat na ito makikita nyo yung building na yan. Yan yung tinatawag nilang mga residence apartment, no? Maraming mga nakaboard dyan. So ang gagawin natin, lakad tayo para maitur ko kayo dito sa aming lugar. Medyo dahan-dahan lang ako kasi madulas ang lugar. At least isipin nyo na lang na kasama ko kayo na naglalakad dito. Lalo-lalo na doon sa mga viewer natin na walang kasama sa bahay. Baka gusto nyong maglakbay kasama ko. Nag-iisa din ako ngayon dito. Yan, ito na, tuyo dito. Yan. Siyempre, lagi natin hinahanap yung safety. Yan, samahan nyo ako, maglalakad tayo. At ipakikita ko sa inyo kung ano yung meron pa na sinabi ko kanina, yung Sobi. Ano ba yung Sobi? Kasi sana kayo, marahan lang ako maglakad. Alam niyo naman si Lolong Pinoy, may edad na. Pinipilit ko lang lagi nagsasalita para hindi kayo mainip. Kasi baka sabihin nyo, haunted house na yung nakikita ninyo. So ibig sabihin, ito, habang naglalakad ako, keep talking lang ako. Yung ayaw naman yung madinig yung aking boses, tignan nyo na lang. Kunyari kayo ay nagwo-walkathon o nagja-jogging. Okay? Pasensya na, malikot yung kamay ko kasi wala akong gumagalaw yung camera. So ito na, kung mapupunan nyo, yan, nahahagip na natin yung kulay berde na yon. Kung makikita nyo yung kulay berde na yon, yan yung Sobi. Yan, Sobi. Pupuntahan natin yan. Just wait lang. Sabi nga natin, yung ginagawa natin just for fun. Ika nga, pampalipas oras para ma-entertain din naman yung mga nasa bahay na hindi nakakalabas ng bahay. Lalo na yung mga katulad natin senior. Dahil sa pandemic, bawal maglalabas ng bahay. Napakarami ngayong cases ng COVID dyan sa Pilipinas, maging dito. So, ito yung scene. Oh, diba? Makikita nyo may pader dyan. Yung pader na yan ay pader sa kabila doon highway. At doon sa highway, nandoon yung, kung may nadidinig kayo kanina na ugong ng makina, yun yung train, kumbaga sa ata MRT. Ito basa dito. So pasensya na, dahan-dahan lang ako, baka tayo madulas. Yan. Basta at least enjoy lang. Enjoy nyo lang yung view. Ako din nag-enjoy lang sa paglalakad kasi gusto kong makita ninyo yung lugar na aming pinuntahan. Medyo paakyat dito kaya kung baga pararamdaman ninyo pag nagsasalita ako may hingal. Tandaan na kasi wala pang exercise. Yan, paakyat tayo ngayon. Yan na, nakita nyo na Sobeys. Diyan sa Sobeys kasi isang building yan, meron silang pharmacy, at sa kabilang building liquor ang tinda nila. Yan.
Pagdating doon sa taas, may papakita ulit ako sa inyo. Ito yung view natin, no? Habang umaakyat. Okay, hinto muna ako sa dito. At ipakikita ko sa inyo yung isang building na yan. Yan. Nakita nyo, nakasulat, Millrise Station. Yan yung train station, yung mga sumasakay papunta sa iba't ibang lugar ng city ng Calgary. So yung nabanggit ko kanina, yung parang MRT. So, lakad tayo. At bahala kong umupo. Meron ditong pahingahan eh. Pasensya na. Kasi pag hindi ako nagpahinga, madidinig nyo yung paghingal ko. Siguro natatandaan ninyo yung aking episode 2. Nagpala tayo ng snow. Hingal na hingal din ako doon. Okay, ito na, malapit na. Makapagpapahinga na rin si Lolong Pinoy. Okay guys, sensya na. I will take my rest dito. Pero habang ako'y nagpapahinga, kunan natin ang video. Yung lugar, ano. At siyempre, konting kwentuhan. Alam nyo guys, nung dumating kami dito September mula sa Pilipinas, na-stranded kami ng almost 8 months. Diba kung kayo nasa lagay namin, 8 months ka na-stranded, di kami nakabalik agad dito kasama ng mga apo ko. Ngayon, nung dumating kami ng September, yung aking anak at saka aking manugang na transfer dito sa Calgary kasi dati kami sa Saskatoon. Ang masakit doon, pagdating namin nung September, di ba may COVID? Kaya meron tinatawag na quarantine, home quarantine kami doon ng 14 days. So nagpalipat kami ng 14 days bago kami makalabas. Ang higpit nila, tawag ng tawag yun, kine-check nila kung kami ba ay sumusunod sa kanilang regulation. Tinitignan nila kung nasa bahay kami, tawag sila ng tawag. So ganun yung sitwasyon guys. Tapos siyempre, panahon ng September na, papalapit na yung winter. Inabot na kami ng winter ngayon. Alam nyo ba guys, pagkapanahon ng winter, katulad yung nabanggit ko doon sa aking second episode, hindi ka makalabas pagka malakas ang snow. Kasi maging yung mga kalsada, napupuno yun eh. Hindi halos madaanan. Ngayon, ang nangyari, nandun lang kami sa loob. Titingin lang kami sa bintana, tinitignan namin kung ano nangyayari sa labas. Kasi masyadong malamig. Pero sa loob ng bahay, since na meron dong heater, hindi kami apektado. Pero kung minsan malamig din. Pagka yung heater ay minsan yung parang bumababa yung temperature kasi pag malakas ang lamig ng klima sa labas, apektado din sa loob. Kailangan itaas mo rin yung heater. So guys, ganun yun. Ngayon maya-maya, lalakad ako. Nagre-rest lang. Matanda na kasi si Lolong Pinoy, pasensya na. Kaya lang just for fun, gusto kong maipakita sa inyo yung mga bagay na nakikita namin at na-experience dito. Okay guys? Naalala ko tuloy yung aking classmate ng high school, si Erlando Sadsad. Classmate, kung napapanood mo to, gusto kong banggitin yung pangalan mo. Since naalala mo yung tanong mo sa akin nung nag-meet tayo sa Facebook, tinatanong mo ako kung kaya ko pang maglakad. Kasi ganito ang istorya nun guys. Itong si Orlando, magkasama kami niyan sa Arellano High School, batch 74. Ngayon sa gabi, pagkatapos ng exercise namin, kasi parehas kaming model cadet eh. Ngayon pag nag-exercise kami, nagpa-practice kami, kasi naabot kami ng gabi. So naging kagawian na namin na kapag ka-uwian, itong si Lando, hinahatid namin sa kanila. Si Lando, nakatira yan sa sa San Lazaro. Doon sa may tapat ng hospital, San Lazaro, sa Maynila, sa Avenida. Ngayon,
Ako naman nakatira sa monumento. So ang nangyayari, maglalakad kami magmula sa Arellano High School hanggang doon sa lugar nila. Pagkatapos, pagka dumating na kami doon sa lugar nila, pag nasa loob na sila doon, nakauwi na, ang gagawin ko naman, sasakay na ako ng jeep para ako naman pauwi sa amin. Kung minsan may kasama ako, naalala ko din itong ang apelyido niya, Bungulan eh. Kung minsan naglalakad naman kami hanggang doon sa kanila, taga Barrio Obrero. So minsan ganun ang nangyayari, naglalakad kami at pagka wala na akong kasama, saka na ako sumasakay ng jeep. So ibig sabihin, praktisado kami. Pero ngayon, ang tanong niya sa akin, kaya ko pa ba maglakad? Eh ito, naglalakad pa rin. Kaya lang, siyempre, hindi na katulad doon na kaya hindi natin nararamdaman yung hingal. Palibasa, hindi siguro naman, kaya naman ako hinihingal, pataas yung dinaanan ko eh. Kaya ito, nagpahinga muna ako para makaregain ng strength. So, medyo siguro sapat na yung pahinga na yon, lalakad na tayo uli. Ayan, lalapit tayo dito sa Millrise. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga bagay na makikita ninyo dito sa Millrise Station. Kasi itong makikita nyo, napakalawak ng parking lot oh. Oh, malawak ng parking lot. So, nandyan dito parang supermarket, parang SM. Pero itong Sobi na to, maliit na supermarket lang ito, maraming kulang. Kaya kung minsan hindi sila dito namimili. Ang madalas nilang pinupuntahan yung Walmart at saka yung Superstore. Ngayon meron dito tinatawag na TNT, yung Asian Market. Doon kumpleto yung mga pagkain Pinoy o yung mga Asian food, doon kumpleto. So lalapit tayo dito para at least kunyari kasama ko kayo naglalakad, nagsasight viewing kayo dito. Ayan. Pasensya na, maraan ako naglalakad, basa kasi yung ibang parte ng daan eh. Ito, katulad yan oh. Pag namali ka ng tapak dyan, yan yung madulas, yung bang yelo na dahil sa tumigas na yung parang salamin. Kaya pagka natapak ka dyan, magtitimbuhan ka. Kaya ako naman, ingat. Siyempre na, yung camera ko nawawala. Pero at least, ipapakita ko pa rin sa inyo. Katulad dito, meron sila ditong chiropractor. Tapos itong Sobilicor, ibig sabihin, hindi nila dyan mga anak. Kukompletohin ko lang itong building na ito para at least na rin may nakarating. Kasi nung araw, ginagawa ko, pinipicture ako. Kaya lang, pag picture, minsan, iba yung naiisip nung nakakapita ng picture. Iba yung nagpukwento ka, di ba? Ito, Little Creek Veterinary Clinic. Ano pa ang meron dito? Pupuntahan natin yung bandang dulo para at least ma-fulfill ko yung task kung ano ang pwede nyo makita. Okay, sa lugar na ito, lalapit ko lang. Yan, meron sila ditong salon and spa, barbershop. Kaya ayan, nakita natin. Kung makikita nyo yung highway na yun, yan, yung pinaka main highway, yung mga mabibilis na sasakyan. Yan yung eka nga ay mahirap pagka nagdadrive ka, hindi mo kabisado dito sa Calgary, nakakalito yung daan. Ako, kahit nasabihin natin marunong mag-drive, takot po ako mag-drive dito sa Calgary. Kaya makikita ninyo dito, dyan sa overpass, makikita ninyo na merong mga sasakyan. Dyan sa ibabaw niyan, sa ibabaw ng overpass, meron dyan stoplight. Ganyan sa stoplight, pagka nandiyan ka sa taas, maraming sanga-sangang daan. Kung hindi mo kabisado, baka mapasok ka sa maling daan, naku, no U-turn. Mas lalo kang mapapalayo. Yun yung dahilan kung bakit ayaw ko mag-drive dito. Nakakalito yung daan. Okay? So, ito na yung Millrise Station na binabanggit ko kanina sa inyo. Punta naman tayo sa ibang pwede nyong makita.
Kasi nandito tayo sa gitna ng parking lot. Okay? Move on lang, move on. Ah, You have deer? I don't know. Big deer? Big I know, I don't. Sometimes you have some here. Oh, Nice to watch. Big deer. the bear. Is there a bear there? Wild animal. Oh. See? Nasabi sa akin, kuminsan dito daw, kasi nakita niya kumukuha ko ng video eh. Doon daw sa ilalim ng tulay, kuminsan, may mga bear na wild animal. Siguro kaya niya sinabi sa akin yon para mag-ingat din ako dahil nakita niya siguro mukhang turista eh. Kaya anong nangyari, binibigyan niya ako ng warning. Alam niyo sa Pilipinas, yung slogan nila, it's more fun in the Philippines. Totoo naman, makikita nyo yung maraming pagkakaiba sa atin dito sa Pinas. Kasi pagka narating ka na sa ibang bansa, alam nyo guys kung ano yung unang-una ninyong mamimiss. Yung mga sari-sari store. Kasi sa atin, pag lumabas ka lang ng pintuan ng bahay, sa kapitbahay mo, napakarami ng sari-sari store. Mabibili mo na yung mga tingi-tingi na kailangan mo sa bahay. Dito, hindi ganun guys. Pag may nalimutan ka, kailangan mo ang sasakyan para mabili mo yung isang tingi na iniintay mo. Gangnam Style! Sorry guys, medyo napasama yata yung tama ng aking camera. Nagre-red siya. Baka hindi ko matapos yung aking tour. Ito naman yung bangko. Sana makabalik ako bago matuyo yung baterya. Talaga nagwa-warning na siya. Hopefully matapos natin. O ito naman yung lalapit ko ulit, isusum natin. Yan. Nakita ninyo Express Optical. O paggawaan ng salamin. Kaya yung mga lumalabo ang mata, dito pumupunta. Tuloy tayo. Basta ang gagawin ko guys, hanggang maubos ang baterya. Gayo, kung hindi maubos ang baterya, makarating sa bahay, di okay, di ba? Kaya, at least, nakita nyo yung aming experience, nakita nyo yung mga nakita namin dito, hindi through picture, moving talaga, di ba? Para kayong namamasyal. O kaya isipin mo, nakasakay ka ng sasakyan, at ganito yung nakikita mo. Yan, lapit na tayo. Ito yung harapan ng Sobi na sinasabi ko kanina. Bagamat titignan ninyo, napakalaki ng kanilang building. Pero hindi kompleto dyan. Puro mga Canadian po to, English food lang yan nandyan. Kaya hindi nila nakasanayan na dyan mamili. Nakasanayan nila sa Walmart, sa Asian Market, at saka doon sa Superstore. Okay. O medyo hingal na naman tayo kasi pataas na naman dito eh. Ito naman yung Shoppers Mart o Shoppers Drug Mart. Ito yung kanilang butika, 24 hours yan. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, yan yung Mercury. Dito, hindi, may mga gamot dito, lalo na pagka-prescription, kailangan. Bakit? Kasi tinitimpla pa nila yung gamot. Hindi yung katulad sa atin, lahat ng gamot binibili natin over the counter. Dito hindi. Yung high blood, at saka yung diabetic at iba pa, kinakailangan meron kang doctor certificate consultation. Ngayon, pagka meron ka nun, bibigyan ka ng reseta. At mula doon sa reseta na yun, gagawin nila yung titimplahin. Kaya siguradong bago yung gamot na gagamitin mo.
Okay. Actually, pabalik na ako. Kaya lang pataas. Kaya ito nangyayari. Hinihingal na naman. Pero kaya natin to. Gusto ko ma-enjoy nyo rin itong location. Ito yung kabilang side na dinaanan natin kanina. Ito yung pinaka main road dito sa Millrise. Dahan-dahan lang ako guys kasi minsan hindi ko napupuna dahil nakatingin ako sa camera. Baka mamaya merong wet spot tapos matapakan kumadulas ako. Kaya ito dahan-dahan lang. Makikita nyo dyan, meron na siguro, mapapansin nyo may traffic light na. Lalapitan natin yan. At doon sa bandang kanto, eskwelahan yun eh. Eskwelahan na pang elementary. Mamaya kukunan ko ng close look yung harapan para at least makita ninyo kung ano yung design ng kanilang bakod. Napakaluwag ng daan sa atin, lalo na sa Maynila. Pagka ganitong oras, nako, grabe ang traffic. Wala tayong magagawa, maliit ang kalye, maliit lang ang Pilipinas. Pero dito, makikita nyo guys, napakalawak lang daan. Sa atin, yung ganitong daan, highway na yan eh. Ito hindi, main road pa lang ito. Guys, kukunan ko lang ng zoom. Ayan yung eskwelahan. Ayan yung makikita mo doon sa bakod. Kasi hindi na ako pupunta dyan, malayo. Hihingalin tayo. Okay guys, at least na-view ko na ng kaunti. Ito yung mga dinaanan ko. Gusto ko lang ibalik. Ayan. Kung nai-enjoy nyo yung view, nakikita ninyo na para na rin kayong naglalakad dito sa lugar namin na makikita ninyo kahit mainit. Ang temperature, malamig pa rin. Naninigas pa rin yung aking mga kamay eh. Kaya sa paghawak ko ng camera, yung aking kamay, hindi ako nakapagsuot ng gloves. Pauwi na ako guys. Dinaanan natin yung kabilang side. Mahaba-haba pa rin siguro. Kasi yung baterya ko, ang iniisip ko, kung ito ba ay bigla na lang mag-shutdown. So, hanggat maaari kinukunan ko kung ano yung pwede pang abutin ng aking camera. So guys, dito ako nang galing kanina eh. Kung natatandaan ninyo, ayan. Doon sa malapit sa mailing box, doon ako dadaan. Yun yung daanan papunta sa back alley nung aming tinitirahan, para at least makita nyo rin kung ano insura niya sa ganitong panahon. Medyo hinihingal na si Lolong Pinoy. Pero at least matatapos na natin na yung ikit natin. Mahaba-haba rin yung ating inikutan ha. Mamaya makikita natin kung ilang minuto
ang inabot magmula sa bahay na pag-alis natin hanggang sa makarating doon sa destination na pinakita ko sa inyo hanggang pabalik. Dito kasi pagka ang merong mga tumatawid, priority yung mga nasa pedestrian. Talagang humihinto sila pagka meron taong tumatawid. Sa atin hindi eh. Pagka yung tao tumatawid, bahala ka sa buhay mo. Kung minsan nakikipagkarera eh. Dito hindi, talagang humihinto sila. Respect nila yung tumatawid. So guys, ito na yung malapit tayo sa kanto. Mukhang matatapos natin yung video bago totally madrin yung aking camera. Okay, as a review, ito na yun, pinanggalingan ko kanina, yan oh. Yung pinuntahan namin ni Tommy na kinuna ng mail. Kasi yung mga document, dyan nila dinadala. Yung ihahatid lang sa'yo pagka meron kang bagahe, yan, diretso sa bahay yun. Pero pagka mga mailing document lang, dyan nila dinadala. So dito na tayo sa back alley. Ito yung itsura niya. Kita nyo guys, may yelo pa rin. Ang dahilan, natuyo yung yelo sa gitna dahil yan yung bakas ng dinadaanan ng mga sasakyan. Yung mga hindi nadadaanan ng sasakyan, nandun pa rin yung yelo. So makikita yung basa. Ngayon kung basa yung daan at matapakan yung yelo, madudulas ka. Pag nadulas ka, ayos. Eh siyempre, si Lolong Pinoy may edad na eh. Eh kung mabalian, hindi na just for fun yun. Diba? Kaya guys, pasensya na, mabagal lang ang lakad ko just to finish the task na maiikot ko kayo dito sa aming residence. Nakita niyo yung bawat bahay, meron tiga-tigatlong lalagyan ng basurahan. Nabanggit ko yan doon sa aking episode 2. Yung basurahan, 3 sa bawat bahay. Merong black, merong green, at merong blue. Okay? So ibig sabihin, talagang segregated yung yung itatapon ng basura. Hindi pwede na basta tapon ka lang ng tapon ng halo-halo. Talagang meron silang disiplina dito. Ngayon, dahil dito ako sa gitna dumadaan, kaya makikita nyo, may tubig-tubig. Eh, mas gusto ko nang daanan yung may tubig kaysa yung tuyo. Kasi mas madulas yun eh. Kaya nakita nyo yan guys. Yan yung aming basura na tinatapon ni Lolong Pinoy. Kasi ang kuha ng basura dito during winter, every other week. Pagka every other week, ibig sabihin, talagang naiipon yung basura. Ngayon ito, dahan-dahan lang ako. Total, malapit na ako makatapos. Sana na-enjoy nyo yung view. Kung hindi naman, okay lang din. Kasi ang purpose ko dito, just to relax and just have fun. Bilang kasama ko kayo ngayon, sana na-enjoy nyo rin yung nakikita nyo. Ganito yung view o yung sitwasyon pagka kayo ay naglalakad sa ganitong lugar. Ika nga makikita natin na bagamat may araw na, dahil sa yung winter hindi pa sure kung mag-uulan pa ng snow, pero palagay ko naman patapos na yung snow. Ito yung sitwasyon. Mukhang makikisama yung ating camera. Mukhang matatapos natin. Madulas. Yung building na yan guys, malaki ang building na yan eh.
Yung building na yan, dyan yung tirahan o residence ng mga home for the aged. Yung bang mga nag-edad at magulang na gusto nang humiwalay sa kanilang pamilya. Dyan sila naninirahan. Baga sa atin, yung mga senior nila gustong humiwalay. At yung mga anak dahil sa busy, hindi sila maasikaso, dyan na dinadala. Yan ay isang paglalaan nila. Okay? Dito, paliko na tayo. Basa na naman. At makikita ninyo, meron dyan yung mga yelo na parang salamin. Yun yung iniiwasan natin matapakan. Yan guys, nakita nyo na yung mabilis na sasakyan na dumataan. Yun yung highway na sinasabi ko kanina. Sayang, hindi na tiyempo na may dumaang yung MRT nila, yung train. Kasi gusto kong makita ninyo yung itsura ng train na ginagamit nila sa kanilang pag-ikot dito sa kanilang city. Yung kanilang relays na nakalapag lang dito sa may highway. Sa atin, di ba, nasa taas. Dito, meron sila dahil sa lawak ng lupa nila, hindi nila ginawa yung ganun. Sapat na sa kanila yung lawak ng lupa para doon isama na rin nila yung relays ng train. Okay guys, ito na yung daan papunta sa bahay. So, pagka natawid ko to, tapos na tayo. At least na ikot ko kayo, nakita niyo yung sitwasyon at kung ano yung maaari yung makita dito sa paligid na aming pinuntahan. Ito, habang papalapit tayo, mas kailangan ko mag-ingat kasi baka kung kailan malapit na, kung kailan patapos na, doon pa tayo maaksidente, di ba? Kaya nga safety first, just relax and have fun. Wala, hindi nagpakita yung MRT kasi may oras yun eh. Sana na ipakita ko sa inyo yung itsura ng kanilang MRT train. Di bale, sa ibang pagkakataon, makukunan ko yun, ipakikita ko sa inyo. Ilang bahay na lang. Makakarating na tayo at makatatapos sa ating pag-ikot kasama ang inyong lolong Pinoy na puro hinga lang inabot kasi ito patas na naman. Ito na yung pickup, natatandaan nyo na guys yung pickup, ayun na oh. So ito na yung aming front guys, nakatapos din ako, so aakyat na ako. So, ito na yung aming pintuan. Kaya dito natin tatapusin yung ating destinasyon. Alright guys, this is all for the day. Sana na-enjoy nyo and just relax. Okay? See you on the next episode.